So, good morning, sir. I-test natin itong unit mo without bala. So, para makita mo kung paano gamitin. So, kung ano yung ano dito, sir, kung ano yung naka-position sa mga unit, huwag mo nang galawin. Pati na sa loob, sir. Loob dito sa chamber natin, yung igniter. Huwag mo nang galawin, sir. Pag di ito pumutok, ang ibig sabihin yan, baka weak yung igniter niya. Yung cricket igniter baka weak. So, yan, isa po yan sa dahilan kung hindi siya puputok. Then, isa pa, itong butian, ano ba tawag niyan? Sirens. Pag di yan puputok, baka ito nasira or nabarahan. So, ang gagawin mo, sir, pag hindi na siya ganyan, hindi na nakalabas yung butin. So, ang gagawin mo, ganyan mo to, sir. Tapos, ipasok mo sa sa butas. Ganyan mo lang. Para yung bara, sir, yung alikabok na nakabara, mawala. So, ganyan lang po. Tuturo ko sa iyo paano gamitin itong laruan mo. So, pagpasok naman dito, sir, ganyan mo lang, sir, Selby, ikuan mo lang para makapasok. Ganyan lang. So, nakapasok na siya. So, test-fire natin. So, ang paggamit ito, sir, dapat ang unit nakayuko sa pagkarga while magkarga ka sa butin. Then, dapat naka-open bolt, always open bolt yan. So, while gakarga kag butin. So, open bolt, karga din kag butin. 5 counts lang po. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, lock mo lang. Siguro yan mong nakalock, sir. Lock lang mo lang. So, ganyan lang. Open bolt. Karga ng butin. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Always nakayuko yung unit mo, sir, kasi hindi natin ginawang ini-position yung butin canister mo. So, mas okay naman na ganito kasi pag bala, paglagay mo sa bala, didiretso siya sa stopper natin. So, mas okay na nakayuko yung unit. So, open bolt, karga ng butin, 5 counts, 1, 2, 3, 4, 5. Bala ka, close, then fire. So, ganyan lang. So, naka-zero na po to, sir. Ikaw na rin magbahala di kung paano mo gamitin yung unit, yung pag-sight. Talagang na-zero na talaga ito, sir. Then, sir, itong unit na to is all PVC except sa butin. So, lahat po ito PVC except sa main barrel natin na aluminum tube. PVC po ito. So, ingatan lang natin pag gamit sira na huwag mahulog or mahulog sa mga tataas. Ingatan lang natin kasi kahit hindi PVC, sir, pag mahulog, sir, masisira talaga yan. Kung hindi ma-disalign, baka may matanggal or something. Pero itong unit mo, sir, talagang pinatibayan natin. Chamberman to outside. Itong mga railings niya, nilagyan natin ng mga screw yan. Mga screw, tanan railings po, lahat ng railings. Dito sa railings sa bipod, may screw diyan. Laser at flashlight na railings, meron diyan. Screw, dalawang screw.
At dito naman sa scope. So, ang scope talaga dapat matibay. Kasi ang scope mabigat. So, may dalawang screw dyan. So, talagang pinatibayan natin, sir. Din sa loob, sir. Sa loob nitong, chamber unit mo, huwag mo nang galawin, sir. Huwag mo nang galawin yung ignition niya, yung dalawang wire na sa loob. Kasi yun na po yun. Para ganda yung spark niya. So medyo niliyon kong spark. And then may kabitan ng single point sling dito, sir. So nilagyan ko din ng screw para matibay. So matibay siya, sir. Okay. Ganun ito. So ang bigat pala nito ng unit mo, sir, is mga 2 kilos na po ito. Mga 2 kilos. Kasi mabigat po siya, sir. Maganda siya sa hunting kasi medyo mabigat ba. Hindi siya magalaw-galaw kasi medyo mabigat. So okay siya. And then itong scope, sir. Kung ano yung position nito, wag mo nang galawin. Ganito na, kasi na zero na po ito. Then, kung sakaling ma-disalign yung sight, sir, ikaw na lang bahala, sir, mag zero. So, madali lang naman mag zero. Tingin ka lang sa YouTube tutorial kung paano mag zero ng scope. So, madali na naman talaga. Pero wala akong dito. Wala akong tutorial sa paano mag zero ng scope. Pero meron dyan sa YouTube, marami dyan. Hindi kasi tayo expert sa scope. Kaya di tayo nag-tutorial. Pero based on my experience lang, kasi marami naman akong scope na ni-zero. So, madali lang naman siya. Sabot mga ganitong scope, madali lang siya. Kasi yung ganitong scope, hindi ka nagagamit ng screw. Kasi may na siya, hawakan. So, ganyan, may hawakan na siya. Ikot-ikot mo lang yan. Kasi, sir? Ang pag-zero ng scope, itong nasa gilid, left and right, kung ang bala is pakanan, so ang pihit mo dyan, sir, pakanan din. Ganyan. So, clockwise pala. Clockwise yung pihit mo sa adjuster sa left and right. So, kung pakaliwa naman, sir, so, kaliwa naman din yung yung pihit. So, yung pakaliwa ang bala, sa sight mo, yung cross, yung bala is pakaliwa. So, counterclockwise yung pag-ikot mo. Counterclockwise. So, sa ibabaw naman, up and down. So, kung pababa yung, sir, pababa yung bala sa level sa sight, cross sight. So, ang gawin mo siya, sir, pakaliwa po. So, counterclockwise. And then, kung pataas naman yung bala, kan sa level sa, cross sight. So, clockwise po siya, pakanan. So, ganyan lang po. Madali naman siya i-zero ang scope. Then, pa? Pala, sir? Kapag hindi ito puputok, sir, so, first natin na gagawin, baka yung igniter. Baka weak na yung igniter. So, ito, yung igniter natin. Cricket igniter. So, ganito lang. Lagyan mo ng tiplon. Huwag mo nang putulan ng wire. Wag mo nang putulan ng wire. Lagyan mo ng tiplon. Saka ilagay mo dito. So, ganyan ang position kasi yung sa taas niya is may butas yan para sa wire. Ganyan lang. Tulak mo lang. So, yan lang po. And then, yan po yung unang tignan mo kapag hindi puputok. Ang kalawang tignan mo is itong cricket, sirens sa butane canister natin. Ito.
Pag magbabara na yan, so meaning na hindi yan lalabas yung butin. So dapat nakaganyan yun, no? Ganyan yung buga niya sa butin. Pero yan sir, pag ganyan, nakaganyan, yung makalagay sa unit natin, hindi yan puputok. Kasi dapat talaga yung hangin lang. Hindi yung liquid, dapat yung hangin lang talaga ng butin papasok sa ating chamber. So yan po yung need lang sa ating unit sa butin powered PVC toy gun. So yung hangin lang talaga niya. Pero kung liquid ang papasok sa chamber, hindi yan puputok. So ano pa? So may tutorial naman ako about sa pagputol ng karayom. So ikaw na magputol sir. In case of maubos yung tatlo. So, tatlo itong sirens na free natin, tsaka dalawang butin canister. So ito, matanggal-tanggal ito. Ito, cover lang niya. So, ganyan lang. So, yan lang po. So, ito yung kalawang dahilan kung bakit hindi puputok yung tuiga natin. Baka nabarahan or baka napipi yung yung butas. So, pag mabarahan lang sir, kung alikabok lang yung nakabara, ganyan mo lang. No? Ganyan mo lang yung karayom. Tapos ipasok mo itong karayom dito sa butas ng natin, butin canister. Tapos yan, ganyan lang. Pag baka ganyan na yung buga, okay pa yan. So, yan lang po sir. I-deliver na natin to bukas sa Makalawa. Ano yung Makalawa? So, ito pala sir. Itong niya, butin housing. So, hindi siya matanggal kapag may kita niyo naman siguro sa first video ko, no. So, doon mo nang tignan sir. Ito sir, pag hindi naka-open bolt, puputok siya pero lang ganyan. Try rin natin. Mahina lang siya, puputok siya pero mahina. Lang. Pero kung naka-open bolt siya, karga ka, yun ang lakas. So, yan lang po sir. So, ganda ito pang hunting kasi ganda yung range niya kasi naka long distance yung range niya. Wala lang walang ibon. Hindi natin matispire sa may ibon. Okay, ito siya pang ibon. So, okay siya pang hunting talaga, sir. Abot talaga niyo yung kahit sa dulo ng niyog. Niyog. Sa dulo ng puno ng kahoy. Mataas pa yan, no? Pero talagang lalagpas siya dyan. Layo siya. 50 to 100 meters talaga yung range nito. Pero yung matamaan nito, yung mazi-zero niya is nasa mga 20 to 25 meters or 30. So, depende na din kung paano mag-sight. So, ikaw na bahala dyan, sir. Matutunan mo rin yan pag nasa iyo na yung unit. Wala talagang ibon. Hindi natin matispire sa ibon. So, huwag mo na siguro. So, yan lang mga ka-TJ. So, itong video na to is, yung purpose nito is para po sa ating owner. At para makita na din sa mga viewers natin dyan, sa mga supporters natin. So, salamat po. Shout out po pala sa mga lahat nating subscriber at sa mga supporters natin dyan.
sa walang pagsawang pagsuporta at sa mga nanonood dyan. Sa mga baguhan po ng mga tuigan, yung tuigan pala natin is PVC halos. So, gumagawa tayo ng converted na PVC tuigan, yung gel blaster at convert natin ng tuigan. So, steel ball yung bala or MP Jolene. Yan lang po. So, pag ganito, mga ganitong unit na design, pwede tayo sa 6mm, 8mm, pero sa ngayon, yung available talaga na sa akin na mga tube is 8mm. So, 8mm lang yung ano ko, ina-accept ko. So, maganda naman ng 8mm kasi yung bala niya is mabigat. So, ang daloy ng bala is straight lang talaga. Hindi siya paliko-liko. Okay siya. Pero, wag niyong ising katulad sa rail airgun na may groove. So, maganda yung tama talaga doon. So, itong natin, may time talaga na yung bala magliliko. Kasi, steel ball, alam nyo na yan basta steel ball. So, kahit totoong pala yan, airgun, pag medyo malayo na, mag-iikis na yan. Hindi na yan mag-diretso sa target. So, yan lang mga ka-TJ. Salamat sa panonood. God bless. This is Neil Caps, Visit Egan. Egan May kaya.